Panginoon. Kaya tayo nagdiriwang ng anniversary para palakpakan, purihin, luwalhatiin ang ating Panginoong Yesus. Witness po ako kasi almost 9 years na po tayo na binigyan ng Panginoon ng pagkakataon at inimbita po ako ni Pastor June, Pastor Linda para matulungan kayo dito sa Madrid. At 8 years na po tayo na Great Awakening. Amen? At nakita ko po yung kapangyarihan ng Diyos sa inyo. Sino po sa inyo naka-encounter ang Panginoong Yesus? Sino dumaan sa encounter? Lumaya kayo, gumaling kayo, napuspos kayo ng banal na Espiritu. Itaas po inyo ang kamay nyo. Yes, glory to God. Amen. At lumago kayo, nakakatuwang tignan na ngayon kayo naglilid sa Panginoon, sa mga kapatiran for the glory of God. Hallelujah. Praise the Lord. Alam mo niyo, sabi ni Pastor kanina, Kapampangan ako. Taga-Pampanga. Sino po dito taga-Pampanga? Okay. Ano marami tayong dialect eh. Kaya lang yung mga Kapampangan na salita, pagka in-interpret ng Tagalog, parang kung minsan ay parang minumura ka tapos parang bingi ka pa. Halimbawa po, sa Kapampangan, yung mamaya, ang tawag doon sa mamaya ay potang. Tapos sa mamayang gabi, bengi. So pagka sinabi mo mamayang gabi, mayroong Bible study. Potang bengi, may Bible study. At sabi nung, ba't mo ako minumura? Tapos di mo lang ako minumura. Sabi mo, bingi pa ako. Hindi, Kapampangan yan, potang bengi. Sa amin sa Kapampangan ay yung itlog, ang bilis. Ang tawag sa itlog, ebon. Ang bilis, itlog lang, naging ibon na. Pero sa Batangas, sino mga taga-Batangas dito? Batangas. Eh siyempre, mga taga-Batangas, napunta sila sa abroad, lalo na sa Amerika. Andun pa rin yung punto, ay siya. Ano bang pangalan mo sa Batangas? Di ba, Diosdado Durante. Wag mo na akong tawagin Diosdado Durante. Kasi papakla na yun, baduy. Tawagin mo na ako Deo. Deo. Kasi nasa Amerika na ako, Deo. Paano yung Durante? Deo Durant. Sabi naman ng isa, ang pangalan niya sa Pilipinas, Leon Mangubat. Ay siya. Huwag mo na akong tawagin Leon Mangubat. Nasa Amerika na tayo. Just call me Tiger Woods. Magubat. Yung isa kumakain sila sa restaurant. Sabi na, ang pangalan mo sa Pilipinas ay siya. Ang pangalan mo sa Pilipinas, di ba, Burgos Hari? Pag ngayon, iba na ang pangalan mo. Burger King. Sino dito taga Ilonggo? Ilonggo. Mga Ilonggo, galit na sila. Alam mo, galit na ako sa'yo. Gusto na kitang kurti. Galit na galit, pero yung tono ng boses ay malambing pa rin. Oo, malambing ang ilang mga Ilonggo. Naalala niyo ba si Dan from Bicol? Yung dito taga Bicol. Si Dan from Bicol, siya napunta ng Amerika. Hindi ko alam. Nag-TNT siya kasi wala na siyang visa. So siyempre, ninenervous siya. Pagka nakakita siya pulis, iniiwasan niya. Palagi siya nagsususpect sa iba. Minsan, lumabas siya para bumili ng mga drinks sa supermarket. Pero nung siya magbabayad na, tinanong siya ng cashier, cash or Visa card? Visa. Sabi niya, ba't alam niya wala akong visa? Di umalis siya. Pumunta siya sa telephone booth. Doon sa telephone booth, tatawag siya sa Amerika, dadaan ka sa operator. May magsasagot doon na American telephone communication. Kasi sinabi doon, AT&T, may I help you? Sabi ng operator. Alam niya, TNT ako pati dito sa telephone. Bakit niya alam? Sabi niya gano'n. So nagpanik siya. Talagang ninenervous siya. Tapos sabi ng Amerikano, kasi ang dami nakapila doon sa telephone booth, sabi ng Amerikano, be cool, man. Huwag kang manervyos. Be cool lang. Sabi niya, be cool, man. Sabi niya, alam niya, TNT ako ngayon, alam niya, taga-Bicol ako. Lalo siya ninervyos, lalo siya talagang napanik. Talagang nagwawala sa telephone booth. Gusto siyang pakalmahin ng mga Amerikano, sabi niya,
Tapos ka na bang gumamit ng telephone? Are you done? Done? From Bicol? Alam niya lahat. Huli-huli na ako. Lumabas siya sa telephone booth, pupunta siya sa park, napunta siya sa gawing church. Eh doon sa church ay kinakanta yung holy, holy, holy. Kaya lang taga-Bisaya yung mga member ng church ng choir. Kaya lang, holy, holy, holy. Wala, nahuli na ako. Yun yung mga taga-Bisaya. Bisaya. Kahit Ilocano, Well, parang okay, ano, ganun eh. mayroon lang Yung ay ginagawang i. Huli. Yung naman ginagawang ay. Punta na sila sa abroad. Eh, siyempre yung pinopronounce as I, di ba, sa Bisaya. Eh, pumunta sila sa, yung magkumare. Mare, sabi niya, magmerienda naman tayo. Punta tayo dun sa, bili tayo ng kiso. Yung cheese kiso. Mare, nasa abroad na tayo. Social na tayo ngayon. Huwag na tayo bibili ng keso. Keso yun, hindi kiso. Bili na lang tayo ng chess cake. Cheesecake. Chess. Cake. Chesk. Ang iba yung Tagalog eh. Tagalog, pagkatatanungin ng Tagalog. Sino mga Tagalog? Tagalog sa tanin. Asan ang nanay mo? Bakit po? Hindi niya sasabihin wala dito, kundi bakit po? Kasi natatakot baka naniningil ito ng utang. Kumain ka na ba? Busog pa ako, sabi ng Tagalog. Hindi naman siya nagsabing gutom ako o hindi pa ako kumain. Saan ka pupunta? Diba? Mga katanungan ng mga Tagalog. Tapos, asan ka na? Kanina pa ako naghihintay. Nandyan na ako, naliligo pa pala. Isang oras na ako naghihintay, nasan ka na? Diyan na ako. Pero ilang istasyon pa, pero wala. Nasa bahay pa lang. Praise God. Ngayong hapon na ito, ngayong oras na ito ay ang topic natin ay partnership with the Holy Spirit. Amen? Ready na ba kayo? Amen. Kung bukas ang puso mo, makipag-partner ka sa Holy Spirit. Kung bukas ang puso mo sa salita ng Diyos, makakaranas ka ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Babaguhin ka ng Diyos. At later on, ikaw nang magte-testimony dito. Amen. Hello? Nandiyan po ba kayo? Kung bubuksan natin ang ating puso, susundin natin ang salita ng Diyos, madali kang magtiwala sa Diyos dahil ang Diyos hindi kanya i-scam, hindi kanya lolokohin. Siguradong ang Diyos sasangkapan kanya ng kapangyarihan, mawawala yung mga takot mo, mawawala yung hiya mo sa tao at gagamitin ka ng Diyos. Kung paano yung nakita natin testimony, mga ordinaryo lang silang tao, pero ganito lang po sila. Nakinig lang sila ng salita ng Diyos, tumugot sila sa altar call, sinurrender nila ang buhay nila sa Diyos, sumunod sila sa Panginoon. Ngayon, pastor na sila. From drug pusher, drug addict, ngayon pastor. Paano nangyari yun? Dahil sa Diyos, walang imposible. Pero kailangan gutom ka, uhaw ka. Kailangan naghahangad ka sa Diyos. Kailangan nakasurrender ang buhay mo sa Diyos. Amen? Dahil ang Diyos, lilinisin niya ang ating mga kasalanan. Pagkagaanin niya ang ating kalooban. Amen? Pero hindi basta-basta gagawin niya yun kung wala kang participation. Para bang, bakit may sabon? Kahit naliligo ka, ang daming mong sabon dyan, hindi mo naman ginagamit. Pagka naliligo ka, hindi ka nagsasabon. Hindi ka automatic malilinis. Ganyan din, ang dugo ni Jesus ay nandyan para hugasan niya tayo, patawarin niya tayo sa ating mga kasalanan. Pero kung hindi natin i-apply yung dugo ni Jesus, kung hindi tayo magpapalinis sa Kanya, kung hindi natin gagamitin yung ginawa niya sa krus, hindi tayo mapapatawad, hindi niya tayo malilinis, at hindi niya tayo magagamit, at hindi tayo masasangkapan ng Kanyang kapangyarihan. Amen? Kaya mamaya po may altar call tayo sa mga bago na ma-experience nyo ang kabutihan, ang kaligtasan ng Panginoon sa mga iba, mapuspos kayo ng banal na Espiritu habang kayo bukas ang puso, naghahangad sa Diyos. Amen? Amen. Partnership with the Holy Spirit. Anong ibig sabihin ng partnership? Yung partnership po ay nakikipagsanib puwersa ka sa Diyos. Maraming mga kumpanya ngayon na maliliit na kumpanya ay nag-merge sila.
sa malaking kumpanya. Nakipag-partner sila sa malaking kumpanya. So yung maliit na kumpanya, dati wala siyang masyadong profit. Dati ay hindi man siya kilala. Nakipagsanig siya sa malaking kumpanya. Ngayon nakilala siya at umunlad siya, lumago siya. Ganon din. Tayo mahina kung wala ang Panginoon. Amen? Hindi tayo magagamit ng Diyos, pero pagka nakipag-partner tayo sa Kanya, kahit mahina tayo, lalakas tayo. Kahit hindi tayo gamit-gamit, gagamitin tayo ng Diyos. Kahit sira-sira ang buhay natin, pagagalingin ng Diyos, palalayain niya, at pupunuin niya, tapos gagamitin niya. Amen? Amen. Ang tawag dyan, biyaya ng Diyos. Hindi ka lang patatawarin ng Diyos, tatanggapin ka ng Diyos, ano man ang ginawa mo sa buhay. Katulad ni Apostle Paul, bago siya naging Apostle Paul, siya ay blasphemer. Iniinsulto niya ang Diyos. Yeah. Pinipersecute niya yung mga tagasunod ni Jesus. Pinapakulong niya. Pinapapatay niya. And yet siya ay na-encounter niya si Jesus. At siya po ay nabago from blasphemer, murderer, persecutor, naging apostle siya. Amen? Ganun din ang gagawin ng Diyos sa iyo. Amen? Dahil ang bawat isa ay mahal ng Diyos. Bawat isa mahalaga sa Diyos. Ang mga disciple ni Jesus Christ, nung hindi pa sila nakipag-partner sa Holy Spirit, takot na takot sila. Mahina sila. Ang kanilang pananampalataya, nagda-doubt sila palagi. Pero nung nakipag-partner sila sa Holy Spirit, inutusan sila ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napupuspos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sumunod sila, binuksan nila ang puso nila, naghintay sila ng langit, nagkaisa sila. Amen? Nagkaisa sila, silang lahat ay napuspos ng kapangyarihan ng Diyos. Silang lahat na baptize ng Holy Spirit. Bakit? Nagkaisa sila. Nakipag-partner sila sa Diyos at nakipag-partner sa bawat isa. Amen? Pagka nakipag-partner tayong lahat sa Diyos at nakipag-partner tayo sa bawat isa, we will going to make a major spiritual impact. We will going to have awakening dito sa Spain. Sa bawat city ng Spain ay magkakaroon tayo ng Great Awakening Church. Amen! Bakit? Kasi makikipag-partner ka sa Diyos, sa banal na Espiritu. Makikipag-partner ka sa bawat isa. Kaya maririnig mo ang Diyos. At ang Diyos babaguhin kanya, sasangkapan kanya ng kapangyarihan. Acts chapter 2 verse 1 to 4. On the day of Pentecost, all the believers, sabi mo all believers were meeting together. They are united. They are in one accord. And they are meeting together in one place. Nasa sulugar sila ng katulad dito. Tapos bigla na lang, suddenly, there was a sound from heaven like a roaring, mighty windstorm. And it filled the whole house where they were sitting. Sa atin ang tawag dito, bagyo. Grabe yung hagupit ng bagyo, yung hangin na puno yung lugar na kung saan sila'y nakaupo. Then, what looked like flames or tongues of fire appeared and settled on each of them. Kaya importante na bukas ang puso mo. Naghahangad ka sa Panginoon. Kahit na nasa likod ka, kita ka ng Diyos. Hindi ka lalampasin ng bawat isa. Lahat mapupuspos tayo. Ang panalangin ko, ang lahat ay mapuspos ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At pagkatapos mapuspos, patuloy na mapuspos hanggang ma-awaken tayo na tayo pala ay gagamitin ng Diyos para sa ating pamilya, para sa katrabaho natin, para sa ibang tao. Amen! Silang lahat ay napuspos ng banal na Espiritu at nagsalita sila sa iba't ibang wika. At yung sinabi nilang wika ay translated sa Ilocano, sa Ilonggo, sa Batanggenyo, sa Kapampangan. Samantalang sinasabi nila, speaking in tongues. Gift na natanggap nila, hindi man nila pinag-aralan. Pero naunawaan ng iba. Kaya yung iba ay naligtas, nakumbinsi, nagawa ito ng Panginoon. Kaya nung sinabi nila, nakumbinsi sila, nakonbikta sila, ang sabi nila, anong gagawin namin para maligtas kami? Sabi ng mga tao, 3,000 sila na naligtas at nabautismo sa tubig. Amen! Ganun po ang miracle na gagawin ng Diyos. Isang preaching lang, 3,000 masisave. At ang mga tao, makukonbikta sila.
Maudyukan sila dahil kinausap sila ng Diyos. Ang Diyos mismo ang kumausap sa kanila. Sa pamagitan ng binigyan sila ng lengguwahe na hindi nila pinag-aralan. Anong dahilan? Nakipag-partner sila sa Diyos. Amen? Kasi po ang Father, Son, Holy Spirit, yung Godhead. Yung Father, yun ang Creator natin. Si Jesus, yun ang Savior natin. Ang Holy Spirit, pinadala niya para maging helper, teacher natin. Perfect ang unity nila. Kaya pagka nakipag-isa tayo sa banal na Espiritu na siyang pinadala, pangako ng ating Ama, at si Jesus ang nagbabaptize sa Holy Spirit, yung Holy Spirit, yun ang gift, napa sa atin yun, katulad sa mga disciple. Masasangkapan tayo ng kapangyarihan. Mata-transform tayo. So yung number one, partnership with the Holy Spirit brings transformation. So yung mga transformation. Transformation. Katulad ni Peter, na-awaken siya, na-transform ang buhay niya. Noong hindi pa siya nakipag-partner sa Holy Spirit, ano nangyari? 3 times niyang ikinahiya, dininay, itinatuwa si Yesu Cristo. Ilang beses? 3. 3 times. Hindi niya kinalala si Jesus. Di ba kasama ka ni Jesus? Kakasunod ka niya. Hindi siya kilala. Di ba ganun po tayo? Kung minsan kinakailan natin si Jesus, nahihiya tayo. Tapos sunod na naman, nakita naman, kakasunod niya ni Jesus. Hindi ko yung kilala. Wala akong kinalaman niya. Bakit? Takot siya na baka makulong din siya. Takot siya. So 3 beses niyang ikinaya. Pero nung nagsisi siya, anong ginawa niya? Nagsisi. Sabi sa Bible, he wept bitterly. Talagang sising-sisi siya, sabi sa Luke 22, verse 62. At nung inutusan si Jesus, Peter, kasama ka sa 120, huwag kang umalis sa Jerusalem hanggat hindi ka masangkapan ng kapangyarihan. Para hindi mo na ako ikaiya, para lumakas ang loob mo, tumapang ka, at hindi mo na ako i-deny. Kailangan masangkapan ka ng kapangyarihan. Hindi sa sarili mong lakas, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na ipapadala ko. Sumunod si Pedro. Amen. Nagsisi muna siya na siya nagkasala kay Jesus, kinailan niya si Jesus. Kaya na-transform ang buhay. Mata-transform, mababago ang buhay mo pagka may pagsisisi. Amen po ba? Amen. Andiyan po ba kayo? Amen. Hindi mababago ang buhay kung walang pagsisisi. Kaya siya nagsisi siya. Tagasunod siya ni Jesus, nagsisi pa rin siya. Amen? Amen. Pagka ang bunga ng pagsisisi ay pagsunod sa Panginoon. Amen? Pagka kayo nagsisi, hindi lang sa salita, kundi tinalikuran mo talaga ang kasalanan. Si Gary, Brother Gary, nung siya'y drug pusher, drug addict siya for 20 plus years. Nung siya'y pumunta sa church, tumanggap siya sa Panginoon. Brother Gary, kung gusto mo talagang lumaya, magamit ng Panginoon, mapuspos ka ng kapayan, talikuran mo ang kasalanan. At isa sa testing ko sa kanya, gusto mong talagang lumaya, magkaroon ng victory, palitan mo yung SIM card mo. Kasi marami kang contact, marami kang runner, mag-o-offer sa iyo at tutulungan kitang lumago sa Panginoon. Alam mo, si Brother Gary, sumunod siya. Talagang pinalitan niya yung SIM card niya. Sabi ko, pag kami tumawag sa'yo, nag-offer sa'yo ng drugs, sabihin mo kagad sabi. O kaya kung kumustahin kita, i-disciple kita, sabihin mo sa akin kung ano yung mga temptation. So dumaan siya sa EGR, tapos di-disciple siya. Palagi siya sa prayer meeting, palagi siya sa Bible study, at sa pagpunta niya sa prayer meeting, hindi na kailangan siyang marehab, kundi ang Diyos ang nagpagaling miraculously sa kanya. Nawala yung desire niya sa drugs. Amen? At napalitan yung desire niya sa drugs, desire sa Panginoon para sumamba siya. Kasi si Brother Gary at si Sister Grace, combo sila. Kaya sanay sila na kumanta, mag-gitara. Musician sila. Pero ginamit nila sa Panginoon. Amen? Glory to God. Kaya may pagsisisi kailangan. Hindi ka mababago kung walang pagsisisi. Bakit yung iba hanggang ngayon hindi sila nabago? Dahil walang tunay na pagsisisi. Ang pagsisisi pagtalikod sa kasalanan at pagsunod sa Panginoong Yesus sa salita ng Diyos. Ang pagsisisi, tunay na pagsisisi, ay tatalikuran mo ang iyong kasalanan, gigibak mo lahat ng iyong bisyo, at magpapaturo ka
sa pastor, sa leader mo. Amen? Dadaan ka sa process ng encounter. Dahil doon, lalaya ka, gagaling ka. Malalaman kung saan ang pinagmumulan ng iyong desire at pinagmulan ng bisyo mo. So, ganun din si Peter na transform siya. Makita natin dito, si JP, siya po ay pinamigay. Nalaman niyang ampun siya. May edad na siya, binata na siya. Kaya nagwala